Aba, May 17, 2024. Ayan na. Ito ay gagawin sa Liwasang Bonifacio, Manila. Alas 8 ng umaga po, tuloy na ang Sara Duterte Resign Rally. Yan. Kung saan ito ay dadaluhan ng mga taong naniniwala na kailangan ng bumaba o kailangan ng palitan si Sara Duterte bilang kalihim ng edukasyon. Ay, teka muna, isang mapayapang linggo po sa inyong lahat, mga kababayan. Munti ko na makalimutan bumati. Hindi pa pala ako bumabati, dumiretso na kaagad sa topic natin. Kumusta po kayong lahat at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Alam po natin na mas lalong dumami pa ang mga sektor or individual na nananawagan na bumaba na o palitan itong si DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Marami kasi ang hindi naniniwala na kayang pangasiwaan ni Sara ang pagiging sekretary ng edukasyon. Ayon sa report, bumaba po ang kalidad ng edukasyon sa bansa. At siya nga mismo ay umamin na rin na wala siyang kakayanan na pangasiwaan ng DepEd. Pakinggan natin ito. Vice President and Education Secretary Sara Duterte admits she did not review revisions to the new K-10 curriculum, citing her lack of background in the education sector. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Ayan po, galing na mismo sa bibig ni Vice President Sara Duterte. Hindi niya naiintindihan ang mga ginagawa o nangyayari sa ahensya. Kaya umaasa na lamang siya sa mga undersecretaries at mga experts sa larangan ng edukasyon. Guys, we have an education crisis and we have an education secretary who has no competencies in education. Only in the Philippines nga naman. I think it's time for President Marcos to replace VP Sara as Secretary of Education. He owes it to us as taxpayers to ensure that the best person, most knowledgeable, most competent person is running the Department of Education. Pamumulitika po ang pag-appoint ng tao na walang competency para sa posisyon. At ngayong may education crisis tayo, responsibilidad niyo pong siguraduhin na yung pinaka-competent person ang nakaupo sa Department of Education. Para nyo na rin sinabi na kung may construction project tayo, okay lang mag-hire ng foreman na walang idea sa construction. Di ba nakakatawa yun? And here we are talking of our education sector. Kaya please lang, pakipalitan na po si VP Sara as Department of Education Secretary. Sa totoo lang, hindi naman tayo dapat na manawagan pa para pababain si Secretary Sara, no? Dahil makikita naman natin na hindi niya talaga kayang pangasiwaan ito. Tignan po ninyo, ang kanyang ama at ang mga kapatid ay lantarang kinakalaban o binibira itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero mahigpit. Mahigpit ang kapit niya sa kagawaran eh. Ano kaya meron? Nagtatanong lang po. Kaya ito ngayon mga kababayan, lalong lumalakas at hindi na mapipigilan pa. Ang mga panawagan ng mga taong naniniwala na dapat mag-resign na o palitan na si Vice President bilang DepEd Secretary. Sa mga naniniwala at mga sumusuporta, kita-kits lang po. Ikaw, naniniwala ka ba? Yun ang tanong eh. Okay, malaya ang inyong mga komento. Ilagay lamang dito sa ating comment section. Bahala na kayo. Kayo na po ang magdesisyon. Ano po ang inyong saloobin? Ano po ang inyong obserbasyon? Ilagay lamang, i-comment lamang po ninyo. Maraming salamat sa panonood.